Opo, mabuti-buti na ang kalagayan, Kapitan Tiago. Ayaw niya sa anumang klaseng pangangalaga. Sa audio ko pati ay pinatungo ako sa bayan ng San Diego upang di umano ay dalawin ang bahay doon. Ngunit ang tunay na sanhi ay para nakahipit lamang siya. Ang mga opyo ay isa sa mga salot sa panahong ito. Di mo lagi niyo mabuti mga binata. Dahil kung hindi, sabihin niyo sa akin kung sino nasisipit. Ang mga insect. Ang mga insect na hindi nakakarating ng hangin. Kung pinag-aralan lamang ni Kapitan Tiago ang mga sinulat ni Cicero. Ngunit balikan natin ang tungkol sa kanina ng William Pinatulong. Gagawa po. Hinihinga na lamang namin ngayon o bukas ang pahintulot. Si Padre Irini, na marahil ay nakita niyo sa itaas, na inandugan namin ng 2 kabayong kastanyo, ay nangako sa amin, kaya makikipag-usap siya sa general. Sasalong natin yan paano si Baila. Hayaan niyong sinungatin. Kaya nga't naririto yan sa vapor ay para makipagkita sa general na nasa Los Baños. Batid ko na. Ngunit, kahit makuha niyo ang pahintulot, saan naman tutukuhan ng salapi? Mayroon na po kami. Ang bawat mag-aaral ay aambag ng katapat. Ngunit ang mga tuturo, Mayroon na rin po kami. Ang kalahati Pilipino at ang kalahati Kastila. at ang bahay, Si Macaraig, inialok ng mayamang si Macaraig ang isa niyang bahay. kung sa bagay, ay hindi ba masama ang panukala? At yamang hindi mapag-aralan ang Latin, ay mapag-aralan lamang ang wikang Kastila. Diyan yung makikita at tayo. Ang katunayan ng pauro ng lakad natin. Noong aming kapanahunan, ay nag-aral kami ng Latin. Ngayon, ay kunting Latin na lamang ang inyong pinag-aaralan. Yung mga tao sa una, Basilio, pinagpuna sa lahat. Magmumukalo ka ng isang bagay na wala naman isang kabutihan, kundi mga kailangan. Ibig ng lumatian lahat na maglinis at bilog na parang walang liya. Ang tiyo mo ang kasundong kasundo niya, hilig nilang pag-usapan ang kanilang kapanahunan. Nga pala, ano ang sabi ng tiyo mo kay Paulita? Tinaman ako tungkol sa pag-aasawa. Sinagot ko siya sa Maynila ay walang kapari si Paulita. Maganda, may pinag-ahalan, mabuliwan. Mayamang mayaman, masiyahin at walang kapintasan. Maliban na lang sa pagkakaroon ng isang tiyahin, tiwali sa langit at sa lupa. Aba, Basilio, patungo ba kayo sa pagpapahinga? Ang Ginoo ba'y kababayan ninyo? Hindi po, Ginoong Simon. Ito po si Sagani at magkalapit lamang po ang aming mga bayan. Siya'y tubo sa kabilang baybayin. Ano ba ang lagay ng loob? Bakit? Hindi pa ho ba ninyo nalalaman? Paano ko ito malalaman? Hindi pa naman ako nagtutuntun sa lalawigan ninyo. May nakapagsabi pa sa akin na ang mga tao ro'y napakamaralita. Hindi bumibili. Alam, yan. Hindi kami bumibili, sapagkat hindi namin ito kailangan. Huwag po kayong magalit, binata, sapagkat wala akong masamang tangka. Bueno, mga Ginoo, halina't samahan ninyo akong uminom ng serbesa, alang-alang sa ikatitighaw ng ating lalawigan. Salamat po, Ginoong Simon. Ngunit, hindi kami umiinom ng serbesa. Masama yung ginagawa ninyo. Isang mabuting bagay ang pag-inom ng serbesa. At isa pa, nadinig ko si Padre Camora kaninang umaga na ang kakulangan ng lakas ng mga tao na napupuna sa bayang ito ay dahil sa napakaraming tubig na iniinom ng mga tao rito. Sabihin ninyo kay Padre Camora na tubig ang kanyang iinumin at hindi alak at serbesa. Marahil ay makakabuti sa lahat. At hindi siya magiging sanhi ng bulong-bulungan. At sabihin po niya sa kanya na masarap at naiinom ang tubig at pumapawi sa lasa ng alak at serbesa at saka pumapatay ng apoy. Kapag pinainit, nagiging singaw. Kapag niligalim, nagiging malawak na dagat na minsan ay ito sa katauhan at yumanig sa mundo.
Mainam na tugon. Ngunit, palabiro si Padre Camora. Nangangamba akong baka itanong niya kung kailan magiging sulak at kailan maging karagatang malawak. Pag pinainit ng apoy ang tubig, pag nagkakaisa ang hiwa-hiwalay ng mga agos na sapa patungong ilog, magiging apoy ito ng kasawian na matitipon sa kailaliman ng hinuhukay ng mga tao. Huwag, Ginoong Simon. Ang mabuti pa ay ulitin ninyo sa kanya ang mga tulang ito ng kaibigang isagani. O siya, ang makina ay hanapin pa. Samantala ang akin naman tutunggain ang aking serbesa. Ano ba ang mayroon sa iyo? At parang palaban ka ngayon. Wala, ewan ko ba, ngunit ang taong iyon ay nakakasindak sa akin. Halos nakakatakot. Kanina pa kita sinisiko. Hindi mo ba alam na siya ang Kardinal Moreno? Siya ang tagapagpayo ng general. Siya nga bang tunay? Gayon ang narinig ko sa mga taong pumupuri sa kanya kapag nakaharap. At kapag nakatalikod, siya'y minumura. Ginoong Isagani, sinatawag ko na po na. Paalam sa kaibigang Basilio. Nasaan ang iyong silula personal? Pasensya na po, mukhang akin po itong naiwan sa aking tahanan. Anong naiwan? Bumaba ka dyan sa kalesa! Patawad po, Ginoo. Patawaran niyo po ako. Hindi na po ito Manahimik ka! Sa komandante ka na naman magpaliwanag! Noong kapanahunan ng mga santo, marahil ay walang mga Guardia Sibil. Sapagkat kung mayroon, ito ay hindi nabubuhay na matagal dahil sa palo ng kulata ng baril. Tigil! Bakit patay ang ilaw na iyong kalesa? Patawad po, Ginoo. Marahil ay dahil sa kahabaan ng posisyon ay namatay ang Sinmalingan! Ito ay paglabag sa batas! Yari na, Ginoong Simon. Tutungo kami sa tiyan niyo pagtindan ang inyong mga hiyas. Ako may paparaon din sapagkat kailangan ko ang isang tanikala sa Arelos, ngunit marami pa akong gagawin kung ibigin sana ni Kapitan Basilio na siya na ang bahala. Oo ba? Yan ang aking pamasko. Hindi ko mapapayagan, Kapitan, hindi ko mapapayagan. Siya. Saka na tayo magtutuo sa huli. Paris na hikaw ang gusto ko. Ang gusto ko ay mahusay at saka doon na tayo magkwento. Mag-alala, Padre Cura. Nakakagulat ang mga taong ito. Sa lahat ng nasa bayang ito ay nagkakapera. Maliban lang sa amin. May nais po akong sabihin, Ginoo. Ano pong atin? Ang dalawang manggagawa ay napipiit. Ang isa pa ay ipapatapon sana sa malayong bayan. Namatay pa ang ilang kalabaw, Ginoo. At hindi pumayag ang kura na malibing na libing mahirap, sapagkat mayaman naman po raw ang amo. At saan mo ka mo namatay? Sa katandaan na. Ba? Namatay sa katandaan? Kung namatay dahil sa isang sakit man lang sana. Wala na ba kayong ibang maibabalita sa akin? Nawawalan tuloy ako ng gana sa pagkain dahil sa pagbabalita ng mga bagay na kagaya rin ng dati. Nga pala, may balita ba tungkol sa sapang? Nagaki po si Kabesang Talis at ngayon isang bihag. Hay,
kiraming nangyari sa lugar na ito. Nay! Nay! Nay, gumising ka po! Bata, ano nangyari? Nanay ko po, biglang himatay. Wala lang nanay mo, bata. Hindi po yan maari, hindi po. Makinig ka sa akin, bata. Magbunton ka ng kahoy. Naintindihan mo? Opo. Anong nangyari dito, Ginoo? At sino ka po? Hindi na yan mahalaga pa. Kaya tulungan mo ko magbunto ng kahoy, bata. Tanggapin mo ito, bata, at tumayo ka sa puok na ito. Naiintindihan mo? Kapitan! Kapitan! Basilio, Nakilala ni Kapitan Tiago ang batang si Basilio at tatagap siya bilang alila na walang upa. Ngunit sa isang dako naman na may pahintulot siya makapag-aral kung kailan ng gusto sa San Juan de Letran. At dahil sa mga natamong karangalan ay hinikayat siya ni Kapitan Tiago na lumipat sa Ateneo Municipal. Huling taon na sa pag-aaral at maaari na akong umuwi sa aming bayan. At pakasalan ang iniirog kong si Juliana. Si Ginoong Simon. Matutulungan ko po ba kayo, Ginoo? Ginawa ninyo ako na malaking tulong noon nang ilibing natin ang aking ina. At ngayon, ibig ko makapaglingkod sa inyo. At sino ba ako sa paningin ninyo? Isang tao na para sa akin banal. Isang tao na inakala ng lahat na patay na. At ipinagdalamhati ko ito. Basilio, nalaman ninyo ang isang sikreto na magpapahamak sa akin at makasisira sa aking mga plano. Dapat ay tuluyan ko ng takpan ang inyong bibig. Dahil ano ba sa akin ang halaga ng buhay ng isang tao kung ikukumpara sa mga hangarin ko? May revolver ako, samantalang kayo, ni isang sandata ay wala. At maaaring sa mga tulisan, ibintang ang pagkamatay ninyo. Pero, hayaan ko kayong mabuhay at magtitiwala akong hindi ko pagsisisihan ang aking nagawang desisyon. Nakipaglaban kayo at tulad ko, may sisingilin kayo sa lipunang ito. Ang pagkamatay ng iyong kapatid at ang pagkabaling ng inyong ina. Kapwa tayo uhaw sa katarungan. Tayo ay magsanib pwersa. Magtulungan tayo. Oo. Ako nga iyong 13 taon na, ngayon ang naparito. Nalagalag ako sa buong mundo at magdamag na pinunyagi ko ang makapag-ipon ng isang kayamanan upang masunod ang aking layon. Ngayon nabalik ako upang durugin ang pamahalaang iyan, padaliin ang kanyang pagkabulok, iaboy sa banging tinutungo kahit sa kailangan kong gamitin ang pagbaha ng luha at dugo. Ngayon ay bumalik ako sa kapuluang ito. Nagbalat kayo akong mangangalakal, naglibot sa mga bayan-bayan, at gamit ang aking yaman upang mapasok ang mga lugar ng kasumpasumpang anyo ng kasakipan, nang kung minsan ay nakabalat kayo. Ang kabataang laging mapangarap at kulang sa pagkilala sa mga bagay-bagay. Laging kasunod ng mga paro-paro
at mga bulaklak. Nagsama-sama kayo sa Europa para maging bahagi ng Spanya, ang inyong bayan. Pero sa halip na makagawa kayo ng kwintas na rosas, ang pinapanday nyo ay kadinang matigas pa sa brilyante. Nagbibigay katwiran pa kayo sa mga pagsasamantala sa ating mga kabuhayan. Ano kayo sa kinabukasan? Isang bayang walang pagkatao, isang bansang walang kalayaan, isang hiram ang lahat ng mga katangian, pati na ang kapintasan. Humihinga kayong maging parang Kastila at hindi kayo namumutla sa kahihiyan kung ipagkait sa inyo. At kahit na ipagkaloob sa inyo, ano ang inyong hangad? Ano ang inyong matatamo? Ano ang layo ninyo sa pagtuturo ng wikang Kastila? Hangad na kahiya-hiya kung hindi lamang napakasama ang ibubunga. Nais ninyong dagdagan ng isa pang wika ang 40 kung ilang ang ginagamit sa kapuluan upang lalo kayong huwag magkaintindihan. Hindi po! Kung dahil sa pagkaalam ng wikang Kastila ay mapapalapit tayo sa pamalaan. Sa isang dako naman ay magiging sanhi ng paglapit-lapit ng mga pulo. Laking kamalian! Hindi kailanman magiging wikang panlahat ng bayan ang Espanyol. Walang mga salita ang wikang iyan na maitutumbas sa mga katawagan ng ating pag-iisip at damdamin. May kanya-kanyang sarili ang bawat bayan tulad ng paraan nito ng pagpapahayag ng damdamin. Ano ang makukuha ninyo sa wikang Espanyol? Magsalita kayo ng wikang iyan at mapapabayaan ninyo ang inyong wika. Ni hindi nyo maisusulat o maiintindihan ito at marami ang magkukunwari lamang na alam ang mga salitang ito. Malaya ang isang bayan habang may sarili itong wika. Gaya rin ng tao ng taglay ang sariling opinyon habang nagsasarili. Ang wika, ang pag-iisip ng bayan. Nag-aalala ako dahil kasama sa kilusang ito ang ilang kabataan nagsasakripisyo, kanilang pambihirang talino at katapatan sa inaakala nilang magandang layunin. Pero sa totoo'y nakasasama pa iyon sa bayan. Makailang tinangka ko na lumapit sa inyo. Niisip ko lamang na baka hindi ninyo maintindihan ang payo ko at maging laban pa sa iniisip ko. Makailang tinangka ko na lumapit sa inyong makaraig, sa inyong isagani. Niisip ko rin na sila'y patayin, lipulin. Kailangan kong ako'y inyong tulungan. Gamitin niyo ang inyong kakayahang makaakit sa kabataan upang labanan ang baliw na nasang makikastila, pakikiugali, pagpapantay-pantay sa karapatan. Ayaw nila kayong maging Espanyol. Mabuti't makikilos kayo nang lalong litaw ang inyong mga katangian. Ilatag ninyo ang pundasyon ng pagkakaroon ng isang bansa dahil walang maaasahan sa kanila. Ang asahan ninyo ay ang inyong sarili. Kung ayaw kayong turuan ng Espanyol, ang wika ninyo ang inyong paunlarin at palaganapin para makapag-isip kayo sa sarili. Kahit sa karapatan, kaugalian at wika, hindi Panginoon o bahagi ng kapuluang ito ang mga dayuhang iyan. Hindi magtatagal, magiging malaya at makapagsasarili na kayo. Ito ang sanhi kung kaya hangad ko kayong mabuhay. Ginoo, napakalaking karangalan ang ipinagkaloob ninyo sa akin sa pagpapahayag ng inyong mga balak upang huwag akong magtapat at sabihin na ang hinihiling ninyo sa akin ay higit sa makakaya ko. Ako hindi nakikilahok sa politika at kung sakaling nilagdaan ko ang kahilingan sa pagtuturo ng wikang Kastila ay dahil lamang sa nakikita kong ito'y makakabuti sa pag-aaral at wala ng iba. Ang aking tungo ay iba. Ang hangad ko'y magpagaling lamang ang mga sakit na dinaramdaman ng aking mga kababayan. Ano na lamang ang masakit ng katawan kung itutulad sa sakit ng damdamin? Ano na ang kamatayan ng isang tao kung ikukumpara sa kamatayan ng isang lipunan? Hindi ba't ang mahalaga ay magbigay buhay ang animikong bayang ito? Ano na ang ginawa ninyo sa bayang ito na nagbibigay sa inyong kurungan at pagkatao? Ang buhay na hindi inuukol sa isang dakilang layunin ay walang halaga. Hindi po, Ginoo. Nangarap din po kami ng isang sambayan ng nagkakaisa. Kaya lamang po, sa harap ng ganitong napakalaking gawaing panlipunan, dapat po'y paghati-hatiin ang mga dapat gawin at napili ko ang gawing ukol sa sensya.
Ang sensya ay hindi siya hantungan ng tao. Siya ang tinutungo ng mga bansang maunlad. Oo, ngunit parang isang pamamaraan lamang sa paghanap ng kaligayahan. Ang sensya ay panghabang buhay, pandaigdigan at higit na makatao. Sa ilang taon pa, kapag natuto na natubos ang sangkatauhan, kapag wala na ang mga lahi at mamamayan ng mga mundo ang lahat ng tao, kapag malaya na ang lahat ng lupain, at wala na ang mga alipin at nang-aalipin. Kapag naghahari na ang katarungan, tanging ang pagpapasulong ng sensya ang matitirang gawain at ang patriotismo magiging lipunan. Tama ka. Pero upang marating ang kalagayang ganap, nang malaya ang lahat ng bayan, makapupunta kahit saan ng tao, at nirirespeto ang mga karapatang pantao ng bawat isa, kailangan ang pagdanak ng dugo ang mga paglalaban. Para sa iyo mga ninyong ina at kapatid, sapat na ba ang ginagawa ninyong pagparito taon-taon upang manangis na parang babae sa ibabaw ng isang puntod? Ano ang gusto ninyong gawin ko? Akong walang kakayahan? Akong baliwala sa syudad na ito? Paano ko magagawang parusahan ang mga birdugo ng aking ina, ng aking kapatid? At kung ihandog ko sa inyo ang aking tulong, Lahat ng pagtatagumpay ng katwiran, lahat ng higanti sa lupa ay hindi makapagbibigay buhay pang muli ng isang buhok man lamang ng aking ina. Hindi makapagpapasariwa ng isang ngiti sa mga labi ng aking kapatid. Natutulog na silang mapayapa. Ano ang mahihita ko sa paghiganti? iwasang danasin ng iba ang iyong tiniing. Walang mga aalipin doon sa walang nagpapaalipin. Dati tulad ninyo akong palaisip at alam na ninyo ang sinapit ko. Gayon din ang gagawin nila sa inyo. Hindi nila kayo papayagang mapalago ang iyong sarili sapagkat kayo'y kinakatatakutan at kinamumuhian. Kamuhian ako? Kamuhian pa sa kabila ng masamang ginawa sa akin? Natural sa tao ang mapuot sa mga inapinito. Gusto ninyong sukatin ang kasamaan o kabutihang ginawa ng isang bayan sa ibang bayan? Tignan na lamang kung minamahal o kinapuputan ang bayang ginawa ng kabutihan o kasamaan. Kung maluwang ang mundo, kung hayaan silang tamasin ang kapangyarihan, kung hangad ko lamang ang makapagtrabaho at bayaan na akong mabuhay, At magpalaki ng mga anak na aalipin din, nabubuhay lamang sa kahihiyan at paghihirap. Ganyan ba ang kinakabukasan ang inihandan nyo para sa kanila? Hangad nyo ang isang munting tahanang may kaunting ginhawa, isang asawa at isang dakot na bigas, itinanghal ang isang ulirang tao sa Pilipinas. Mapalad kayo kapag ipinagkaloob ito sa inyo. Binata, hindi ko hinihinging itago ninyo ang sikreto. Dahil alam ko namang maingat kayo. Pero dahil nagustuhin ninyong ipahamak ako, alalahanin ninyong kaibigan ako ng makapangyarihan at ng simbahan na lagi ng pinaniniwalaan kaysa estudyanteng si Basilio na pinagsususpetsahang pilobistero. Pero kahit na iba ang inyong palagay sa mga sinasabi ko, sa araw ng magbagong isip kayo, puntahan ninyo ako sa bahay ko, sa eskolta. sige Ginoo, maraming salamat. Kumusta ang may sakit? Napakabahagya ng tibok ng puso, ang ganay sa pagkailubos ng nawala. Sa tuwing nagmamadaling araw na may pinagpapawisan ng katakot-takot. Nagkalat sa buong katawan ang lason. Maaari siyang mamatay bukas man, o makalawa na wari tinamaan ng kidlat. Nang dahil sa pinakamaliit na dahilan, nang dahil sa wala, maging ang silakbo ng damdamin, maaari niyang ikamatay. Gaya ng Pilipinas. Ang mga bangungot niya ang kinatatakutan, ang mga pinakakapanghihina sa kanya. Gaya ng gobyerno. Nitong ilang gabi lang nakaraay, nagising ng walang ilaw. At inakalang nabulag siya. Nang gulo ng katakot-takot, naghinagpis at pinagalitan ako.
Ang sabi, dinukit ko ang mga mata niya. Nang pumasok ako, may dalang ilaw. Pinagkamalan akong si Padre Irene. At tinawag akong tagapagligtas niya. Gaya ng gobyerno. Exactamente! Kagabi, bumangon siyang hinihingi ang kanyang tandang. Na 3 taon nang namatay. At kinailangan kong dalan siya ng inahin. At dahil dooy, pinaulan niya ako ng papuri. Pinangakuan ako ng kung ano-ano. Basilio, pakinggan mo akong mabuti. Dahil napakahalaga ang mga sandali. Napansin kong hindi mo binuksan ang mga polyetong ipinadala ko sa iyo. Wala kang pakialam sa sarili mong bayan. Inutil! Sasabog ang revolusyon sa loob ng 1 oras. Sa hudyat ko, at bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, walang anuman maliban sa labanan at patayan. Naihanda ko na ang lahat at tiyak na magtatagumpay ito. Kapag nanaig kami, tatatuhing kaaway ang lahat ng hindi tumulong. Kahit na kaya naman sana, Basilio, naparito ako para ialok sa iyo ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Kamatayan o kinabukasan ko? Sa pamahalaan ka ba o sa amin? Sa mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan? Magpasya ka at hinihingi ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka alang-alang sa mga alaalang nag-uugnay sa atin. Sa piling ng maniniil o sa aking bayan? Marami, napakarami ang tinutulak ng paghiganti dahil nasisiil sila at dahil nakikita ang sarili nilang namamatay na o pinapatay. Nasa iba pa si Kabisan Talas. Sinamahan niya akong pumarito. Inuulit ko, sasama ka ba sa amin? O mas ninanasa mong malantad ka sa ngit-ngit ng mga tao sumusunod sa akin. Sa mga sandali ng pangalit, nasasadlak ang taong neutral sa galit ng kapwa, 2 pangkat sa magkalaban. Magpasya ka! At ano ang kailangan kong gawin? Isang bagay na napakadali. Dahil ako ang kumukumpas ng mga pagkilos. Hindi ako pwedeng mangamba ng anuman. Habang nakatuon ang atensyon ng buong syudad sa iba't ibang lugar, kailangan kitang mamuno ng isang pulutong na prestahang magbubukas ng mga pinto ng kumbento ng Santa Clara at itakas mula roon ang isang taong ikaw lamang ang nakakilala, maliban sa akin at kay Kapitan Tiago. Hindi ito mapanganib. Maria Clara! Oo, si Maria Clara. Gusto ko siyang iligtas. Binasa kong mabuhay para lamang maligtas siya. Nagbalik ako. Sinimulan ko ang revolusyon dahil sa pamamagitan lamang ng isang revolusyon, mabubukas ang pintuan ng mga kumbento para sa akin. Ah! Huling-huli na kayo, senyor. Huling-huli. At bakit? Patay na si Maria Clara. Sinasabi mo wala na siya? Kanina'y hapoy, 6:00. Ngayon siguro. Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Kailangan buhay si Maria Clara. Nagduduwag ka lang. Hindi siya patay. At papalayain ko siya ngayong gabi. Papatayin kita bukas. Ilang araw na siyang may sakit. Pumunta ako sa kumbento para makibalita. Tingnan ninyo, nandito ang sulat ni Padre Salve na dinala rito ni Padre Irene. Magdamag na umiyak si Kapitan Tiago na hinahalikan at humihingi ng tawad sa larawan ng anak niyang hanggang sa natapos sa paghithit ng maraming opyo. Dinugtog ng kaninang hapon ng kanyang agonyas. Wala na. Wala na. Namatay nang hindi ko man lang nakita. Namatay nang hindi. Nalalamang buhay ako. Nang dahil sa kanya, namatay nang nagtitiis.
Kawawang senyor. Basilio, alam mo na ba ang tungkol sa paghihimagsik? Ha? Paghihimagsik? Nadiskubre at mukhang marami ang nadadawit. Maraming nadadawit? Sino-sino? Mga estudyante, dagat ng mga estudyante. Hindi na dapat magtanong pa, baka ako'y masisto. Siyang tunay? Bueno, bibisitahin ko lang muna ang aking mga pasyente. Naroon ka ba sa punan kagabi? Sabihin ko sa inyo, dahil masama na ang kalagayan ni Kapitan Tiago at dahil kailangan kong tapusin ang mata. Mabuti at tinalagawang pumunta. Pero kasama ka ba sa mga asosasyon ng mga estudyante? Nagbibigay ako ng ambag ko. Isang payo tayo kung gayon. Bawiin mo ngayon din at sunugin ang mga papeles na nakakatira sa iyo. Si Senyor Simon po kaya? Walang kinalaman si Simon sa nangyari. Salamat sa Diyos. Nakataong misteryoso na kasugat sa kamay at ngayon nagpapahinga. Hindi. May ibang kamay na kumikilos rito, pero nakakakilabo pa rin. Si Kabisang Talis. May mga tulisan? Wala, kaibigan. Puro mga estudyante. Ano kung gayon ang nangyari? May mga natagpo ang subversibong paskil. Hindi mo ba ito alam? Saan? Sa universidad. Mayroon pa ba bukod doon? Ano ibig mo sabihin? Iniuog na yung mga paskil sa mga natutukoy na estudyante. Pero sandali. Magandang araw, my Ginoo. Batid ko lang ng amoy ng bangkay si Kapitan Tiago. Nagdala ng mga uwag at buwitre. May natagpo ang mga paskil sa mga pinto ng universidad. Mga paskil na pinag-utos ng Vice Rector na tanggalin para ipadala sa gobyerno sibil. Oo, at sinasabing puno ito ng mga babala, paggilit ng leeg, pagsalakay at iba pang mga katapangan. Baka magkaroon ng suspensyon, pagkakulong at iba pa. At kinikilala ang mga magiging biktima. Siyempre pa yung mga kasapi ng asosasyon. Sa araw na magagawa niyo ng pamumuno kayo, hindi niyo matatapos ang pag-aaral ninyo. May nalalaman kaya siya? Malalaman natin kung sino ay mas magagawa. Ano ang nangyari, Tadio? Wala tayong pasok na hindi baba sa isang linggo, kaibigan. Mainam, magnifico. Pero ano ang nangyayari? Ikaw pa lang tayo mga kasapi ng sesyon. At masaya ka? Walang pasok! Walang pasok! Walang pasok, mga kaibigan! Hindi ako makapaniwala, mga senyor. Hindi ako makapaniwala dahil lamang sa isang walang kwentang pangyayari, magkakagulo tayo at magpupulasang para mga langay-langayan na binulabog ng pagagalaw ng Spantaw. Unang pagkakataon ba ito na makukulong ang mga kabataan sa pagtatanggol sa kalayaan? Nasaan ang mga patay? Ang mga putok? Bakit ngayon pa aatras? Pero sino iyong mga hangal na sumulat ng mga paskil? Ano naman sa atin? Hindi natin problema iyon. Sila ang magsisiyasat. Hindi pa natin alam ano ang laman nito. Hindi ito ang panahon para maging lubos na masunurin kung saan may peligro. Doon tayo pupunta dahil naroon ang karangalan. Kung kasang-ayon ng ating dignidad at mga damdamin ang nakasulat sa mga paskil, mahusay ang kung sino man ang sumulat nito. Dapat nating pasalamatan at magmadaling ipadagdag sa perma niya ang atin. Kung hindi kapit sa atin, ang mismong mga kilos at konsensya natin ang magproprotesta at magtatanggol sa atin laban sa mga paratang. Hindi nabalita sa mga pahayagan ng pagkamatay ni Huli. Ang tayang nabalita sa tulong ni Benisayp ay ang kabutihan umano ng general. Nakalaya na sina Makaraig at Isaganing at tayang si Basilio na lamang ang hindi. Siya ay nasasakdal sa kasalanan ng pagmamayari ng mga pinagbabawal ng mga libro. Hindi natin alam kung ang tinutukoy nila ang medisina legal at toksinologiya ni Dr. Mata o ang iba't ibang mga natagpuang proyektong hinggil sa kalagayan ng Pilipinas o ang parehong mga babasahin. Kung pahihintulutan ninyo, General, pero may nakakapagsabi sa aking estudyante ng medisina ang binatang iyan. Maganda ang sinabi ng mga profesor tungkol sa kanya. Mawawalan siya ng 1 taon kung magpapatuloy ang pagkakabilanggo at dahil ngayong taon na sana makakatapos. Siya nga ba? Lalong kailangan niyang manatili sa kulungan. Dahil hindi makasasama sa isang doktor ang magkaroon ng maraming pagsasanay. Higit na magandang dahilan para maiwan siya. At sa
Sasabihin ng mga palibuster ng informistang hindi namin inalagaan ang bayan. Haha! May mga libro na samsam. Oo, mga akdas ng medisina at mga pulyetang sinulot ng mga Espanyol na hindi pa nabubuksan. Ano ang ibig sabihin nun? At wala ang mga binatang iyan sa piging na ilinaos ang pansinterya ni hindi naghimasok sa anuman. Kaya nang sinabi ko, pinaka-innocent siya. Lalo pa nga mabuti, mangyayaring lalong maganda ang parusa at lalong katangi-tangi dahil lalong nakapagdudulot ng sindak. Sa maraming pagkatao'y kailangan mong isakripisyo ang ikabubuti ng isa para sa ikibubuti ng marami. Tuloy. 4 na buwan na ang nakaraan mula nung ako'y ninyong hinimok sa inyong mga balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako. At marahil bilang kabayaran ay nakulong ako. At kaya nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katuwiran. Kaya naparito ako upang humingi ng sandata at pasiklabin ang himagsikan. Nitroglicerina? Nitroglicerina dinamita? Tama. Ngunit higit pa ito sa nitroglicerina. Ito ang mga luhang na ipon, tinitimping galit, mga inostisya at mga pagdadalamhati. Ito ang mga dakilang katwiran ng mga mahihina. Ang lakas laban sa lakas, ang karaasan laban sa karahasan. Nag-aalinlangan ako nitong nakaraan. Pero dumating ka at napawi ang lahat ng iyon. Paulbos na magsisiliparan ngayong gabi ang pinakamapanganib na mga tirano na ang mga pag-aabuso'y hindi napaparusahan dahil walang sino man ang makakausig sa kanila. Ngayong gabi, maririnig ng Pilipinas ang pagsabog na dudurog sa walang anyong monumentong pinabilis ko ang pagkakabulok. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako. Ngunit pagkaraan ng 2 minuto, lalamlamin ang liwanag. At kapag itinaas ang mitsa at puputok ang isang kapsula sa loob, sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid kainan sapagkat ang bubong at lalim na sahig ay nilagyan ko ng sako-sakong pulbura upang walang makaligtas na sinuman. Hindi na kailangan na aking tulong kung gayon. May iba kang gagampanan. Sa ganap na ikasyam ng gabi, ay tiyak na puputok ang lampara at marinig ito sa mga bayang kanugnog, sa mga bundok at yungin. Hindi nagtagumpay ang kilusan ng mga atelierong inudyukan ko. Pagkarinig sa putok, ang mahihirap, ang mga inaapi at ang mga pinag-iusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabisang Sales at Santa Mesa. At buhat do'y lulusubin nila ang lungsod. Magsisilabasan naman sa kanilang hinimpilan ang mga militar na pinagsabihan kong magpalabas ng isang huwad na himagsikan ang general upang huwag maalis sa tungkulin. Bawat ituro ko ay kanilang babariling, samantala ay manlalaban ang mga taong bayan sa pag-aakalang sila'y papatayin. Sila'y walang sandata at pinuno, kaya't pangungunahan mo sila sa tulong ng ilang kasama. Papuntahin ninyo sila sa bodega ni Quiroga na pinagtaguan ko ng mga baril at punlo. Magtatago kami ni Kabisang Tales sa syudad at aming sasalakayin. Kayong nasa Arabal ay aagaw sa mga tulay at hahandang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng baril. Kahit sino? Sino man, maging salay Indio, Mistiso, Insect, Kastila, lahat ng walang lakas ng loob at tapang. Ang lahing ito ay kailangang lipulin. Ang mga amang duwag ay maglalahi ng mga alipin. Ano po ang wiwitain ng daigdig sa kakilab-kilabot na pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak at pupuriin ang malakas, ang lalong marahas. Gawin mong malinis ang kabuktutan at pupurihin ka ng higit kaysa kabutihang ginagawa ng
mapagkumbaba at kini. Pagsapit ng alas 10, hintayin mo ako sa harap ng simbahan ng San Sebastian para kunin ang mga huli kong habilin. Lumayo ka, malayong malayo, sa daan ng Anluwagi, bandang alas 9. Hanggang mamaya. Ano ang gagawin ko hanggang sa sumapit ang kalagim-lagim na sandali? Ngunit sandali, kahit na ako'y lubhang gutom, magiging kakilakilabot ako sa gabing ito. Kahit na magmula sa pagiging mahirap na estudyante at alila, makikita ko ang araw na ako'y bilang kasindak-sindak at kalagim-lagim, nagdidikta ng mga batas at lula ng isang magarang sasakyan. Si Paulita. Kawawang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya?